Hiniwan niya ang pato gamit ang kutsilyo. Patuloy ang paghila ng kamay niya. Agad na nasira ang karne at buto, at kahanga-hanga ang kakayahan sa paghawak ng kutsilyo. Tinimplahan niya ang pato bago ibuhos ang sarsa. Binalot niya ito sa isang dahon ng lotes at tinimplahan ito ng asin. Sa wakas, kailangan niya ng isang malaking kawali. Nagtapon siya ng maraming asin sa kawali upang maiinit, pagkatapos ay inilibing ito ng pato. Bilang isang resulta, lumaban ang karne na niluto sa asin. Nang buksan niya ito gamit ang kutsilyo, ang pato ay lumabas sa asin. Inilabas niya ito sa tamang oras at hiniwa ito ng kutsilyo. Dahan-daang lumusat ang sarsa, pinupukaw ang gutom ng lahat. Si Chu Cao, ang pinakatanyag na chef sa Zuan Fonglai. Ang kanyang mga kasanayan sa kutsilyo ay pambihira, at ang kanyang kakayahan sa pagluluto ay isa sa 1,000,000. Ang mga bisita mula sa buong paligid ay dumating upang makita siya. Naghihintay sila sa pila sa harap ng restaurant mula umaga hanggang gabi. Hanggang sa isang araw, isang bagong kainan ang lumitaw sa tapat ng kalye. Ang lahat ay dumating dito dahil ito ay isang Michelin-starred restaurant. Si Ann Paul, ang chef ng isang 3 bituin na restaurant ng Michelin, ang kanilang punong chef. Siya ay isang tagahanga ng pagluluto, lalo na kung paano ayusin ang mga pinggan sa maraming iba't ibang mga paraan hanggat maaari. Okay ang pagnanakaw ng bisita, ngunit nagpunta pa siya sa TV at sinabi na ang pagkain ng bansa ay hindi nagbago upang tumugma sa panahon. Sa loob ng maraming taon, ang lahat ay laging pareho. Hindi na kinaya pa ni Chu Cao at tumakbo upang hanapin si Ann Paul. Ipapakita niya sa kanya ang totoong kahulugan ng pagluluto. Hindi masabi ng chef na hindi siya hinamon. Sa oras na ito, nakipaglaban sila upang makita kung sino ang pinakamahusay na makakagamit ng kutsilyo. Ginawang hati ng chef ang isang isda, tiyak ang hiwa, at gaanong hinawakan lamang niya ang isda. Kinuha niya ang bawat buto ng isda gamit ang sipit. Pasadahan ni Chu Cao ang hiwa ng isda sa maliit na mga parihaba na magkapareho ang hitsura, at pagkatapos ay pinaghiwalay ang laman at balat ng isang kutsilyo. Malinis, tumpak, at mabilis ang hiwa. Inalis ang chef nang mabilis na naghiwalay ang balat at buto. Wala siyang ideya na ang mga tagapagluto ng inchik ay kayang hawakan ang kutsilyo ng may talino. Maya-maya ay nakilala ng chef na mayroon siyang ganoong limitadong pananaw tungkol sa lutuing Chino. Upang ipahayag ang kanyang panghihinayang, inanyayahan ng chef ang kanyang tauhan na si Chu Cao na kumain sa kanyang restaurant. Sumang-ayon kaagad si Chu Cao. Nais niyang sample ang pagkain sa kanluran upang maobserbahan ang pagkakaiba, kaya pagdating niya sa restaurant, nag-order sila ng pinakamahal na pagkain sa menu. Nang ipinakita ng server ang pagkain, napagtanto niya na isang omelette lamang ito. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Nakatingin ba siya sa amin ng masama? Ngunit nang may sample niya ito, napagtanto niya na hindi ito isang omelette. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Nakatingin ba siya sa amin ng masama? Ngunit nang may sample niya ito, napagtanto niya na hindi ito isang omelette. Ang pagkain ay ginawang gamit ng mangga at passion fruit, pati na rin alak at gata ng nyog. Pagkatapos ay nagsilbi ang server sa kanila ng isa pang plato. Nagulat sila, malinaw na kahawig ito ng halaman. Pumunta sila sa isang restaurant upang kumain, ngunit binigyan sila ng server ng halaman sa halip. Ngunit sa sandaling ito ay basa, ang halaman ay umusbong. Ito ay maliwanag na tinukoy bilang lumalaking salad, dahil ang bawat sangkap ay nakakain. Kinuha ni Chu Cao ang halaman at sumugod sa kusina. Ang pagluluto ay hindi nakagawa ng mga himala. Nais niyang harapin ang chef na ito na may bituin na Pranses. Ano ang nangyayari? Hiniwa ni Chu Cao ang leek sa mga piraso ng laki ng kagat. Isinawsaw niya ang mga ito sa mainit na langis bago hiwain ang karne sa makapal na piraso. Itinapon niya sila sa kawali gamit ang leek habang mainit ang init upang maghanda ng mabilis na pagkain. Ang pagkain ay pinunan ng ginalaw na karne ng baka na may mga leeks. Tumanggi na mapahiya ang chef. Nagluto siya sa tradisyonal na paraan ng kanluranin. Nagluto siya ng karne sa loob ng 5 minuto gamit ang isang blowtorch. Hiniwan niya ito at inayos ang mga piraso sa plato. Pagkatapos ay niluto ang karne ng mga mansanas. Ang karne ay umakma sa lasa ng alak. Si Chu Cao ay nagpatuloy sa pagsinghot nito, ito ay isang mahusay na tugma. Nagkaroon ng kaibahan sa lasa ng karne. Nagsample din ang chef ng karne na may mga leeks. Hindi sila maaaring pumili ng isang nagwagi dahil ang karne ay malambot, masarap, at hindi pakiramdam mataba. Sa isang totoong kompetisyon sa pagluluto, pipiliin nila ang nagwagi. Mabilis na dumating ang mga katunggali. Kapag natapos nila ang ulam, ang mga hukom ang mauunang makatikim nito. Naghanda ang chef ng candied duck atay, na mabilog, mayaman, at masarap. Pinahahalagahan ng mga hukom ang kombinasyon ng tubig na may asukal at tubig ng nyog dahil pareho itong matamis at maasim. Sinuri nila pagkatapos ang ulam ni Chu Cao. Ito ay lumitaw na maging normal. Nagulat sila ng lasa, masarap ang baka, at lasa dito ang alat, tumikim ito ng maalat.
Mayroong isang pahiwatig ng luya, pati na rin ang tamis ng mint. Nakatikim din ito ng malamig at sariwa, katulad ng nyebe. Sa laman, lahat ng mga lasa ay nagsama-sama. Ito ay isang bagay na magagawa lamang ni Chukao. Sigurado si Chukao na maaari siyang manalo sa oras na ito. Ngunit ang kinalabasan ay nabigo siya. Pareho silang natanggap ng parehong mga marka. Gayunpaman, hindi inaprobahan ng mga hukom ang kanyang pagkain at idineklara ang chef na nagwagi. Si Chukao ay sumugod sa galit, tiyak na may isang bagay na hindi maganda ang nangyayari dito. Ang chef ay nagsabi ng totoo nang bumalik sila sa mga kainan. Pagkatapos ay isiniwalat na binayaran nila ang mga hukom upang makakuha ng puwang sa pandaigdigang kompetisyon. Gayunpaman, nais nila na lumahok ang chef. Pinayagan nila ang kanilang ibang boss na lumahok sa paligsahan. Gayunpaman, nais nila na lumahok ang chef. Pinayagan nila ang kanilang ibang boss na lumahok sa paligsahan. Nawala ang kakayahan ng chef na tikman ang mga bagay bunga ng kanilang pagtuklas. Maaari lamang siyang maging chef dahil sa kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Ngunit hindi hahayaan ng chef na mangyari ito. Malinaw na siya ang nagwagi. Hindi niya hinayaang sirain ng ibang tao ang kanyang mga pagkakataon. Kaya natagpuan niya si Chukao at nagpas siyang makipagtulungan sa kanya upang sumali sa paparating na internasyonal na kompetisyon sa pagluluto. Ito ay isang kompetisyon para sa mga lutuin sa buong mundo. Sa loob ng 100 minuto, maaaring gawin ng mga chef ang anuman upang maipakita ang kanilang mga kakayahan. Ang mga chef ay nagsimulang magluto habang nagsimula ang kompetisyon. Si Chukao at ang mga tagapagluto